Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ngayon po ay ang atin pong topic dito ngayon ay ang pagiging kawawang kawawa ni Arnie Tevez. Ayan, kawawang kawawa po kasi kinidnap po siya doon sa Timor-Leste. Kawawang kawawa kasi persahan daw po siyang hinuli. Nang wala man lang warrant of arrest, wala man lang kahit anong papeles para siya ay hulihin, dakpin ng mga government official ng Timor-Leste. Kawawang kawawa din daw po ang kanyang ina. At sa makatwid, ito po ang isa sa mga madamdaming tagpo po kagabi kung saan nagkita na si Arnie Tevez at ang kanyang mama. Ayan, okay. Diba? Kawawang kawawa po, diba? Si Atty. Topacio, ayan, kawawang kawawa din. Diba? Napakamadamdaming tagpo po ang nangyari kagabi. Nag-reunite na ang nanay ni Arnie saka siya, saka ang abogado. 'Di ba? Ayan oh. Oh, kawawang kawawa, 'di ba? Kawawang kawawa po si Arnie Tevez at si Topacio, yung sabi nga nung anak ni Arnie Tevez, kinidnap nga daw po ang kanyang tatay, wala man lang daw kahit anong proper documents, di ba? Kung meron mang kawawa po dito sa pangyayari na ito, walang iba kung hindi ang mga naulila, di ba? Doon sa nangyari sa Pamplona. Kung tutusin, swerte pa nga si Arnie dahil buhay pa siya hanggang ngayon. Samantalang yung pong mga nawala, nadamay sa paggurgur kay Gobroel Degamo, yun po ay mga wala ng pag-asang makita pang muli ang kanilang mga anak, ang kanilang mga tatay, ang kanilang mga nanay, ang kanilang mga kapatid. Wala na. Diba? Wala na rito sa mundo. Hindi katulad ni Arnie Tevez, kita nyo, nayakap pa niya ang kanyang ina. Kaya yung sinasabing kawawang kawawa si Arnie Tevez, paano naging kawawa yun? Paano nangyari na kinidnap? Paano nangyari na pwersahan? Ikaw man ba'y magtago ka na meron kang kasong kriminal, murder dito sa bansang Pilipinas, at sinusuka ka na ng Timor-Leste, aba, hindi kawawa ang tawag doon at hindi pagkidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, due process. Ang tawag doon, ikaw ay pinapaharap na sa mga kasalanan na nagawa mo. Pinapasagot ka na sa korte. Ihaharap ka na sa korte. Ibibigay ka na sa korte. Hindi kawawa yung ganun. Nagtataka ako dito sa mga kababayan natin na mas naawa pa sila kay Arnie Tevez. Mas naawa pa sila sa nanay ni Arnie Tevez. Swerte nga yung nanay ni Arnie Tevez kasi buhay pa si Arnie. Diba? Napakaswerte ng mama ni Arnie Tevez kasi nayakap pa niya ang kanyang ina. Yung mga nagurgur doon kasama ni Gobroel Degamo, mayayakap pa ba nila yung kanilang mga mahal sa buhay? Diba? Kaya ewan ko ba kung nasa ng utak nitong mga DDS na to at ng mga sumusuporta kay Arnie Tevez. Asan ba mga utak nyo? Nasa talampakan? Diba? Awang-awa kayo doon sa tao na nagpakasarap ng 2 taon doon sa Timor-Leste. Kawawang kawawa daw, pati paa pinusasan. Aba, hindi nyo ba alam kung gaano katindi ang krimen na ginawa niyan? Na ultimo dila nga lang yan. Kumpas lang ng kamay niyan. Napakadelikado na. Kinakatakutan sa Negros Oriental. At tapos sasabihin niyo kawawang kawawa. Diba? Medyo medyo mga napaka-imposible nitong mga taong ito
Dahil kumbaga yung kanilang pag-iisip po parang hindi natin alam kung nasaan ba mga utak nitong mga to, kasi yung ganyang mga tao, kumbaga parang sa sobrang panatiko, sobrang galit siguro nila sa gobyerno, kahit wala namang ginagawang masama sa kanilang gobyerno, lahat na lang ng mga tao na makita nila na inaaksyonan ng gobyerno ang mga kaso o inaaksyonan ng gobyerno ang mga krimen na ginawa, 'di ba? At ginagawa lang yung tama, kakampihan nila at sasabihin nila kawawang kawawa, ginigipit, political persecution. Sabi nga ni Topacio, pattern of harassment and persecution ang nangyayari daw kay Arnie Tevez. Kung ayaw mo pala, Topacio, na si Arnie Tevez ay pinoposasan sa paa, bakit hindi mo na lang siya pinauwi in the first place? Bakit hindi na lang siya umuwi ng Pilipinas para hindi siya naposasan sa paa doon sa ibang bayan? Para hindi siya naharas. Sa totoo lang, si Arnie Tevez po, kapag yan, wala nang pambayad doon sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno ng Timor-Leste, haharasin na talaga yan. Prone sa harassment si Tevez. Dahil nga po si Tevez ay kaya lang naman nakapag-stay ng matagal doon po sa Timor-Leste dahil nagbabayad siya. Hindi siya nakapag-stay doon sa Timor-Leste dahil mahal siya ng mga tao doon. Hindi siya nakapag-stay sa Timor-Leste dahil gustong-gusto ng mga lokal ng Dili, lokal ng Timor-Leste ang kanyang presensya doon. Hindi po. Kaya siya nakapag-stay doon sa Timor-Leste ay dahil siya'y may pera. May pera siya. Yun lang. Wala nang ibang dahilan. May pera si Tevez na pambayad sa mga tao sa Timor-Leste. Kung si Tevez ay hindi magbabayad doon sa Timor-Leste, sigurado ko yung mga tao doon haharasin si Tevez at eventually isusuko sa mga kapulisan o sa mga immigration dahil nga po wala na siyang pera. Pero sa pinakita po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pakikipagmabutihan kay Pangulong Horta at kay Prime Minister Gamaw ba o Gumaw, napauwi si Tevez. Hindi umubra ang dami ng pera niya. Hindi umubra ang kanyang kapangyarihan doon. Money is power. Diba? Kapag may pera ka, may kapangyarihan ka. Ang Timor-Leste po, mahirap na bansa. Kaya siya ay nakapag-stay doon ng 2 taon. Pero ngayon, nitong mga nakarang araw, kahit na bayaran pa niya si Horta, kahit bayaran pa niya yung Prime Minister, hindi na po talaga uubra. Kahit sino pa ang kanyang impluensya, koneksyon, tropa pips doon sa Timor-Leste, hindi na po talaga umubra. Dahil po, kapakanan na ng sambayanan ng Timor-Leste ang inisip ng presidente. Kinabukasan ng Timor-Leste sa ASEAN ang inisip po ni Horta. Kaya nga galit na galit yung anak ni Tevez kay Horte. Diba? Tinawag pang weak si PBBM. Yung weak na sinasabi nyo, nakakapagpauwi ng kriminal. Nakakapagpasuko ng kriminal sa ICC. Diba? Yung sinasabihan nila ng weak, hindi nila makaya. Yung sinasabihan nila ng weak, isang malaking balalak sa kanilang lalamunan. Kaya nga takang-taka ako sa mga taong ito. Bakit po patuloy nilang tinatawag na weak si PBBM? Gayong ang mga naipakulong ni PBBM, ang mga napauwi ni PBBM ay yung mga talagang mga makapangyarihan, mga talagang malawak ang koneksyon, at napakarami pong kaalyado. Bakit nagagawa ni PBBM yan kung siya ay weak? Nako, lalo ngayon
Si General Torre pa ang kanyang magiging PNP chief. Diba? Kapag si General Torre ay naupo na bilang PNP chief, naku po, mas lalo pong magiging maayos ang peace and order dito sa ating bansa. Kasi nga po si General Torre, decisive to. Action kagad. Hindi ito naghihintay ng kinabukasan kung meron pwedeng gawin ngayon. Nakita ko kung gaano katapang si General Torre. Kaya po talagang mukhang lulugain ang mga kriminal dito kaya General Torre. Talagang si General Torre po, papatunayan niya na ang mga Pilipino deserves better. At dapat po na malaman ng mga Pilipino ang katotohanan laban sa fake news. Dahil si General Torre po mismo ay naging biktima ng fake news. Kaya po siya sigurado ko nalalabanan din ni General Torre ang fake news. Merong PNP cybercrime, CIDG cybercrime. Lahat yan i-employ ni General Torre para pong malabanan ang mga fake news. So katulad ng mga fake news na pinapakawala ng kampo ni Tebes, kampo ni Digong, nako, sigurado ko may mga tatamaan dyan at kailangan na nilang maglaylo. Kung hindi man magtago, mag-iba na kayo ng bansa muna habang si General Torre ang PNP chief at si PBBM ang presidente, dahil wala pong puwang ang mga kriminal kahit sino ka pa dito sa mundo, dito sa Pilipinas. Tandaan nyo po yan. So maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, nako kapag kayo may kaso, yari kayo kay General Torre. Papauwiin kayo dito sa bansa. Yari kayo kay PBBM. Yari kayo sa gobyernong Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang mga kriminal po walang puwang sa gobyerno ni PBBM. So yun lamang po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.